So pong magandang umaga sa atin pong lahat. Magandang umaga po. Kagaya po ng nakalagay po sa atin pong screen, ng atin pong pag-uusapan ay ang buong katungkulan ng tao. Anong ibig sabihin yan, Brad? At ano ang significance niyan o ano ang relasyon niyan sa buhay ko bilang isang tao na naririto sa mundong ito? Tayo po ay bumuklat ng atin pong mga talata mula po sa aklat ng Ecclesiastes. Ang aklat po ng Ecclesiastes ay nangangahulugan o ang mismong salita pong Ecclesiastes ay nangangahulugan ng salitang mangangaral o ang mangangaral. At ang background po ng Ecclesiastes, kung inyo pong pag-aaralang mabuti, ay tumutukoy sa mga sulat ni King Solomon na sinasabing siyang pinakamatalinong taong nabuhay sa kasaysayan. Ano po? And if you know the story of King Solomon, sa kasama po ng kanyang pagiging matalino, ay pinagpala din naman siya ng Panginoon ng kayamanan at ng fame. But at the end of the day, nagkaroon po ng mga struggles. And sa point pong iyon ay na-realize niya ang napakaraming mga bagay tungkol sa buhay. Ano po? But then we are going to read Ecclesiastes chapter 12. And we will be reading just verses 13 and 14, the last two verses po ng Ecclesiastes. Ito ang wakas ng bagay. Okay? Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng gawang kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Kagaya nga po ng atin pong nabanggit po kanina, ang atin pong tema ay ang buong katungkulan ng tao. Tayo po muna'y manalangin. Dakilang Diyos, Ama, maraming salamat po. Salamat po sapagkat ikaw ang aming Diyos na ang awa ay bago tuwing umaga. Ikaw ang Diyos na sa amin po ay bumubuhay at nagbibigay ng pagkakataon upang masilayan po ang kagandahan mo, ang kapurihan mo. Kayo rin po ang Diyos na nagbibigay ng pagkakataon sa sinumang tao na hindi pa nakakakilala sa iyo upang sila po ay maligtas at makaunawa ng iyo po mga katotohanan. And we acknowledge, Ama, na ni anumang bagay, sang-ayon po sa awa mo at biyaya ay hindi po karapat-dapat sa amin. Pero salamat dahil ikaw po ay ang aming mabuting Diyos. Ngayon pong umaga, humihingi po kami ng iyo pong tulong sa amin pong pag-aaral ng iyo pong mga salita. Ako po ay kapos sa maraming bagay, ngunit sa iyo pong biyaya, Ama, dalangin po na bigyan mo po ako ng karunungan upang malaya pong maipahayag ang iyo pong mga salita at magkaroon po ng pagkaunawa ang mga tao na naririto ngayon at sila'y kumilala kay Kristo bilang sariling Panginoon at tagapagligtas. Muli po, marami pong salamat, Ama. Ang lahat po ng mga bagay na ito ay amin pong dalangin sa pangalan ng iyo pong anak, ang amin pong Panginoong Jesus. Amen and amen. Maari na po kayong umupo. Tunay po na napakabilis ng panahon, I mean, you realize na just parang kahapon lang ay nag-celebrate tayo ng bagong taon, And now, naririto na naman tayo sa buwan ng Nobyembre at alam naman natin na napakabilis ding lilipas ng Disyembre at pupunta na naman tayo sa panibagong taon. Anong pagkabilis ng mga bagay-bagay sa buhay natin, lalo na kung tayo po ay mga bising tao. Kayo ba'y mga bising tao? Okay. Tayo po, lalo na sa panahon ngayon, especially after the pandemic, I think, napakaraming mga bagay ngayon ang umukupa sa gawain ng mga tao to the point na parang hindi na natin namamalayan yung oras sa dami ng ating kailangan gawin. And naalala ko nung ako'y 10 taong gulang, sabi ko, ano kaya ang pakiramdam na ako'y 15 taong gulang? Lagi ako nag-iisip ng para akong may milestone. Though hindi ko naman alam kung makakarating ako ng 15, 20. Then iniisip ko, nung ako'y 10 taong gulang, anong pakiramdam ng isang 15 taong gulang? Nung ako'y 15 taong gulang, ano kayang pakiramdam ng 20 taong gulang?
At nung ako ay 20 taong gulang, inisip ko, ano kaya ang pakiramdam ng 30? Ano po? At pagkalampas ko ng 30, naramdaman ko na parang mahirap pala maging 30. Parang pagtalon ko po ng ako'y 30, biglang naglabasan yung aking mga sakit. Sabi ko, parang ito na yata ang simula ng aking ng aking panghihina. But then, right now, I'm 32 at salamat po sa biyaya ng Panginoon. But I then realize na ang bilis-bilis ng panahon. Yung akin pong anak na parang kahapon lang ipinanganak, ngayon ay 2 taong gulang na. At ang laki na niya. At ang dami na niyang alam ngayon. At ang dami na niyang naintindihan. Parang kahapon lang, wala siyang alam. Humihingi pa ng dede, napupuyat ang magulang. Pero ngayon, eto na siya. Nandiyan na siya. At ganun kabilis ang panahon. Ano po? Minsan tayo naiinip, pero kapag tayo ay nasa buhay na ito, we just realize na dumadaan ang mga pagkakataong ito. And actually, the Bible also explains the same thing. In James chapter 4 verse 14, ang buhay ay dinescribe ng Biblia bilang maikli. At ang sabi, kayong mga hindi nakakaalam ng inyong bukas, ano ang inyong buhay? Ang sabi dito, kayo'y isang singaw. Singaw pong tinutukoy dyan ay singaw, vapor. Ano po, marami tayong konsepto ng singaw eh. Okay? Singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. Ang bilis daw lumitaw and then bigla mawawala. That's how life is being described in James chapter 4 verse 14. So, sa madaling salita, I hope we realize na ang ikli ng buhay, okay? Though sa Bible po, ang pinakamahabang na buhay is 969. Grabe ilang kandila yon sa cake. Mas marami pa ang kandila sa cake siguro kung ilalagay. 969. Pero ngayon, 75, 80, biyaya. Pag nakakakita ka ng mga 100 na binibigyan din ng 100,000 po ba yun? Kung hindi ako nagkakamali. Okay, mukhang hindi ko na talaga abutin yung... Sana sa pag 30, binibigyan din ng 30,000 din para ma-enjoy naman. Anyway, wala pong ganon. Pero, ngunit sa maikling buhay na ito, napagtatanto rin natin na maikli rin ang pagkakataon na magampanan ang anumang dahilan ng ating pagkalika. You know, ito po, have you ever asked yourself, bakit ba ako naririto sa mundong ito? Lalim naman ang tanong mo, Brad, di ko naiisip yan. Ang tanong ko lang kung ano lulutuin kong almusal bukas, yun lang yung naiisip ko. Pero ngayon, actually, the Bible is actually confronting us, and I hope you ask yourself, kung ano ba talaga ang layunin ng isang tao kung bakit siya ay naririto sa mundo. Naalala ko dati yung tanong na isang mangangaral, bakit ka tao? Natanong niyo na ba sa sarili, bakit nga ako'y tao? Ba't kaya ako hindi nilikhang ipis? Bakit ako tao? Which is actually searching for a purpose sa ating mga buhay bilang mga nilikha ng Diyos. Sa maikling buhay na mayroon tayo, at sa tanong na ibinigay ko po kanina, mahalaga na ating matumbok agad kung ano talaga ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay. Why? Because at the end of the day, you realize na maikli lamang ang pagkakataon. At hindi mo pwedeng sayangin sa ibang bagay dahil magkakaroon ng napakalaking disgrasya sa ating buhay. Naalala ko po ang isang kasabihan nung ako po ay pumapasok sa lugar po ng Bawan. Kami po ay nagte-take ng technical subjects. Ano po? At ang lagi pong sinasabi sa amin is to use the right tool for the right job. Gamitin ang tamang kagamitan o equipment sa tamang trabaho. And you realize na bawat gamit sa electricity may purpose. At hindi mo basta-basta pwedeng gamitin kung saan-saan. Hindi mo pwedeng gamitin ang steel brush na pangsipilyo. Okay? At hindi ka matutuwa. The point is that bawat bagay na may purpose ay dapat natin gamitin sang-ayon sa kung ano ang pagkalikha dito. In the same manner, gusto ko pong ma-realize natin that we have to identify kung bakit ba talaga ako tao, bakit ba talaga ako naririto, and that hindi masayang yung pagkakataon natin sa buhay na ito na magamit natin sa ibang bagay sa halip na para sa tamang layunin nito. Yun lamang po ang layunin ng ating pag-aaral ngayong umaga. Na wag nating maiwala yung
kaunting pagkakataon natin sa ibang bagay sa halip na kung saan tayo idinisenyo ng Panginoon. You know, itong aklat po ng Ecclesiastes, kagaya po ng nabanggit ko kanina, yun po ang kanyang nais sabihin. Kung mapapansin niyo po yung ating binasang mga talata ay pangwakas na. Ang wakas ng lahat ng mga bagay. Bakit? Si Solomon po bilang isang hari, ang tindi po ng kanyang kayamanan. Well, gusto ko lamang pong linawin dahil minsan ginagamit ng mga hindi nakakapag-aral ng salita ng Diyos na si Solomon nga ang daming asawa, pwede rin ako. Ano po, si Solomon po ay may 1,000 mga babae. Kung hindi po ako nagkakamali, ilan nga po ang asawa? 700 ang asawa. And then 300 ang concubines. Yung gay mabibisita mo araw-araw? Ano? And gusto ko lamang pong linawin that is more of descriptive, naglalarawan, hindi po yun ibig sabihin na nakasulat sa Bible, pwede nating gawin. In fact, gusto ko pong linawin po sa inyo na dahil din sa ganung gawa ni Solomon, nagkaroon ng malaking problema ang kanyang buhay pagdating sa dulo. Gusto ko pong inyo pong maunawaan, sapagkat may prinsipyo po talaga ang banal na kasulatan. Si Solomon po ay nakapag-enjoy ng napakarami mga bagay. Hinanap niya ang karunungan. Isipin niyo, napakatalino niyang tao. Sabi nga nung ibang pag-aaral, baka daw si Solomon naiintindihan kung paano mag-usap ang mga hayop. Sa sobrang talino, I don't know about that. Hinanap niya ang pleasure. Ano po? Ang hard work. At binabanggit pong itong lahat sa buong aklat ng Ecclesiastes. Ang kayamanan. Naalala ko po ang isang pangyayari na kung saan nabalitaan na ang yaman ni Solomon, pero nung dumating, yung kanyang visitor, he realized na wala pa sa kalahati yung naririnig niya. Aba, matindi po yun, ano? Yung ambition, yung fame nasa sa kanya. But then, if there is a particular line in this book of Ecclesiastes na dapat niyo pong makita na laging binabanggit ni Solomon, upon realizing all the things, ang ganda nito, yaman, babae, fame, glory, all these things. Pagkakatapos ng kanyang binabanggit, lahat ay walang kabuluhan. Isang tao na na-enjoy ang lahat, pero ang sabi niya sa dulo, lahat ay walang kabuluhan. To the point na pagdating niya po sa chapter 12 ng Ecclesiastes, you find na ang sabi ng mga ngaral, alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyo. Alam niyo po ang dinidiscuss sa chapter 12, pag inyo pong sinunson, dinidiscuss po ni Solomon na darating yung panahon, ang tinutukoy po diyang araw ng masama ay ang araw na kung saan ang tao ay tumanda na. Yung puntos na siya'y malabo na ang mata, hindi na siya makalakad, ang mga ngipin ay wala na, maikli na lamang ang tulog, matatakutin na sa matataas. Yan po ang dinidiscuss sa Ecclesiastes chapter 12. At ang sinasabi niya, marirealize mo din na lahat ng iyong in-enjoy na yan, pag ikay matanda na ang dulo, hindi nga pala yan ang nagmamatter. Ano po? Hindi ang mga bagay na yan ang nagmamatter, bagkos babalik tayo sa pinakarason ng buhay. At ano yon? Yun na po yung verses 13 and 14. The point na gusto pong sabihin dito ni King Solomon ay walang iba kung hindi ang una po nating puntos. Ang buong katungkulan ng tao ay ang bigyang prioridad. Sino? Ang Diyos. Kung meron po kayong pangarap ngayong oras na ito, at pinakanilalayo ng inyong puso, ano po kaya iyon? Sa mga estudyante, sa mga magulang, o sa mga nagtatrabaho, if there is one thing on top of the pyramid, sa tuktok ng inyong prioridad sa buhay, sino po kaya o ano po kaya iyon?
Sapagkat ang nais po nating linawin at kagaya po ng binabanggit ng isang tao na na-enjoy na lahat is this: those things are worthless, those things are nothing, at babalik tayo sa katotohanan na ang pinakamahalaga at dapat nating binibigyang pasin ay ang mga spiritual na bagay at yon ay ang Diyos. Which is also the thing na nakakalungkot sa panahon nating ito sapagkat yun din yung inihuhuli ng mga tao. Alam niyo po, let us just take a look on the verse, in verse 13. Ang sabi dito, ikaw ay matakot sa Diyos. Alam niyo po ba ibig sabihin ng pagkatakot dyan? Well, people think of pagkatakot na parang papaluin ng magulang lagi eh. But I want you to realize that the idea of matakot sa Diyos in there ay pagbibigay galang. Magbigay ka ng mataas na pagtingin sa Diyos. At ang dulo po niyan, that would take effect on the following line. Kapag takot ka sa Diyos, definitely, matututunan mo din na sundin ang kanyang utos. Kung may pakialam ka sa Diyos, gagawin mo ang kanyang utos. Well, masasabi po ba natin na tunay na pagsunod kung gumagawa lang ng utos pero wala naman talagang pagsunod sa puso? That's what I'm trying to say. Ano po? Na ang pagsunod dito ay nag-uugat sa una, pagkatakot sa Diyos. So, the thing is, masumpungan sa atin, at yun daw ang katungkulan at prioridad ng tao. Bigyang halaga ang Diyos, i-prioritize ang Diyos, at sundin kung ano man ang kanyang gusto. Ngayon, ibabalik ko po yung tanong ko kanina. Pareho po ba ang ating pangarap at ang sinasabi ng Diyos? Marahil pangarap nyo maging abogado, pangarap nyo maging accountant. Ako po, sabi ko nga po sa mga bata, pag nagtuturo ako, ang pangarap ko'y ganito. Ako'y yumaman noon, ako'y yumaman ng hindi nagtatrabaho. Yun yung pangarap ko dati, nakatambay lang ako sa bahay pero yumayaman ako. Grabe yung pangarap ko pong yun, parang wala nang ganun ngayon eh. Siguro kung ikaw may-ari ng SLEX dahil dumadaan lang naman yung mga sasakyan, di kahit nasa bahay ka na, but I don't know, marami pa rin tinatrabaho pagdating dun sa mga ganung bahagi. Pero alam niyo po, sa dami ng ating mga pangarap, if we would reflect that to the main purpose of life na sinasabi ng banal na kasulatan, is that the same as yours? Pareho po ba kayo? Ano po ang pinakamahalaga para sa atin ngayon? Well, hopefully, kagaya po ng sinasabi at kagaya po ng deklarasyon ng Biblia, sana. At hindi lamang po ito parang pakiusap or optional. This is actually a command. Matakot ka at sundin mo ang Diyos. Magkagayon man, malinaw po ang utos ng Diyos, but magkagayon man, meron pong problema. Tayo po ay dadako na sa ikalawang puntos at 3 lamang po ito. Ano po? Kaya po kayo'y gumising na. Okay? Nakatulog na ba sa una? Hindi, mga gising pa. Salamat po sa inyo pong atensyon. Ano po? Tingnan niyo po. Ang simbahan ang pinakamahirap ipag-imbita. Tama ba? Yeah. Kapag may inuman, kahit hindi mo iniimbitahan, dumadating. Tama ba? I mean, sa sabungan, kahit pa siguro pumarada sa tabi at isang habang-haba ng mga nakapark sa tabi, wala naman nag-iimbita. Naalala ko, narinig ko dati, doon ay may Kristo din. Sabi nung ano? Sabi may Kristo din ika doon. Kaso ibang Kristo ang naroon. But the thing is, wala namang nag-iimbita pero dumadating ang mga tao. Kahit nga yung simpleng mga sugalan lamang, di kayo mga magtutong-it, hindi naman magkakakilala, nadayo eh. Ano? Pero pagdating sa simbahan, o pagdating sa mga bagay na tungkol sa Diyos, we don't realize, or we can find, na bakit parang ito yung pinakamahirap hilahin yung mga tao. Papansin nyo ba?
Pag nga linggo na lang sana kung lahat ng tao ang priority ng Diyos, punong-puno tayo dito. Ano po? Talagang tayo siksikan diyan, nagpaunahan, baka maubusan ako ng upuan. Pero minsan alam yun. O marahil, baka kayo naririto, na kayo inimbitahan na medyo parang, di ba? Ba't salamat po na naririto kayo? Pero minsan, parang, people tend to be napipilitan sa ginagawa pagdating sa Diyos. Much more pag nag-aral pa ng Bible. Abay, sabi ko nga, bagay itong Bible, kapag kayo nagbasa, mas nakakaantok. Maraming pagkakataon. Why? Because the problem is, because there is a serious problem within us na dapat po nating ma-realize. Yes, this is the ultimate priority of man. I-prioritize natin ang Diyos. But you have to understand that there is a problem. And the thing na gusto ko pong banggitin, ang tao, the second point is this, ang tao ay nabuhay o nabubuhay sa di pagkilala at pagsunod sa Diyos at di pagsunod sa Diyos. Bakit? Dulot ng kasalanan. Patungo saan? Sa kapahamakan. Nilinaw natin kanina, ang sabi ng Biblia, ito ang priority mo. Pero ngayon, makikita natin that on the other hand, human beings like me and you, mababaw ang tingin natin sa Diyos. Let us take a look on these verses. Romans chapter 3, verse 18. Hanggat ako po ay may boses pa, akin hong handang ubusin ang boses ko dito sa pagkakataong ito. Sana po'y samahan po ninyo ako sa pag-aaral pong ito. Sabi kanina, matakot ka sa Diyos. And now you find in verse 18, one of the descriptions of man. Tao po ang tinutukoy diyan. Ano po? Hindi po langka, hindi pusa, tao. Ang sabi po ng verse 18, walang pagkatakot sa Diyos sa kanilang mga mata. God describes man to be someone that by nature wala tayong takot sa Diyos. Pagdating sa ating mga sarili, that's the reality. The reason kung bakit ang hirap sundin ng Diyos sa maraming bahagi ng ating buhay is that first and foremost, masyadong mababaw ang Diyos sa ating mga paningin. Kaya mahirap na sumimba sa maraming mga tao sapagkat mababaw ang pagtingin sa Diyos. Na ang Diyos, tagapagbigay lamang ng pangarap, pero hindi ang pangarap. Ang Diyos ang huli. Ang Diyos ay nakakaunawa naman, maiintindihan naman ako ng Diyos. Mabait naman siya. But let me ask you something. Sino ang nagpapahinga sa iyo? Sino ang nagbigay ng lupang tinutungtungan mo? Sino ang nagpapatibok ng puso mo? Marami kayo naisip agad na iba. Hindi yon. You realize that it is all coming from God Himself, ang ating mabuting Diyos. Pero ito'y nakakalungkot. Siya lagi ang huli. Bakit? Kagaya po ng sabi ng aklat ng Roma, wala tayong malalim na pagtingin sa Kanya. Isa pa pong talata from the book of Romans chapter 1, verse 21. Tingnan niyo po ito. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos. Alam namang may Diyos eh. Pero pagdating sa Diyos, parang okay lang yan. Pwede na. Ni pinasalamatan. Ba hindi daw marunong magpasalamat ang tao sa Diyos? Kundi bagkus ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid at ang mga mangmang nilang puso ay pinapagdilim.
Ang mga nangagmamarunong ay naging mga mangmang. At pagdating dito, makikita po natin, in verse 25, sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa sa lumalang. Ito po ang nangyari. Sino dapat ang priority? Ang Diyos. Tama? Agree po ba kayo doon? Amen. Good. Pero ito yung problema. Dahil ng kasalanan, mas minamahal natin ang mga ibinibigay kaysa sa nagbibigay. Mas mahal natin ang mga bagay na ating tinatanggap kaysa sa nagbibigay ng ating mga tinatanggap. Lagi po nating binabanggit sa pulpitong ito, kung ang habulang ng isang anak sa kanyang magulang ay baon at mana, napakasakit para sa isang magulang na marinig yun. The sad thing though is this, na tayo bilang mga tao, ang tingin natin sa Diyos ay hingian lang ng ating mga pangarap, hingian lang ng ating mga pangangailangan, pero hindi mismo natin siya pinapangarap. Ang tao ay nabuhay sa kasalanan. Here's another problem. Ephesians chapter 2 verses 1 to 3. Let us just read the verses. Marami po tayong talatang babasahin, so please samahan niyo po ako. Ano po? Si Apostol Pablo po ay sumulat sa mga taga-Epeso, and here's what he's saying. At kayo'y binuhay niya ng kayong mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Ano po, ang kausap na po diyan ay mga mananampalataya ni Kristo. However, binalikan ni Apostol Pablo kung anong klaseng buhay sila mayroon noon. Verse 2, na inyong nilakaran noong una, ayon sa lakad ng sanlibutang ito, ayon sa pangulo ng kapangyarihan ng hangin, ang tinutukoy po diyan si Satanas, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. So lumalakad sa gusto ng mundo, and then verse 3, at sa gitna ng mga yaon tayo rin naman ng ibang panahon ay nangabubuhay. Saan daw po? Sabi ng Bible, sa kahalayan ng ating laman, na ating ginagawa ang mga pita ng laman at ng pag-iisip, at tayo nooy, dahil ang kausap na nga po'y iba ng panahon ngayon, mga ligtas na, katutubong mga anak ng kagalitan, gaya naman ng iba. The description of man. Kanina, matakot ka sa Diyos, sundin ang utos. Ephesians chapter 2 verse 1, dinescribe na may problema tayo. Anong problema? Hindi tayo sumusunod sa utos ng Diyos. Bakit? Unang dahilan, wala tayong takot talaga sa Diyos. Wala tayong pakialam sa Diyos. Nawa po ngayon pong umagang ito, mabuksan ang ating isip. If we are treating God like that, mga minamahal na mga bisita at mga kapatid, gumising po tayo. Ang mahalaga pa rin po ay ang Diyos. Ang tao, bukod po sa siya ay nabubuhay sa kasalanan, Romans chapter 6 verse 23. Tingnan niyo po ito ha, gusto ko pong inyong sundan ito. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay ano po? Kamatayan. Ngayon, hindi natatapos ang usap natin na tayo bilang mga tao, hindi lang nakakasunod. Ay, okay lang yan, hindi lang ako nakakasunod. Gusto ko pong inyo pong maunawaan na ang Diyos ay hindi isang Diyos na magtotolerate ng mali. Psalms chapter 7 verse 11, ang Diyos ay matuwid na judge. At hindi niya kailanman ititreat ang kasalanan bilang mababaw na bagay. Kaya naman, ang kasalanan na ginagawa ng tao para po sa aming mga minamahal na bisita, kagaya ko, ako po'y makasalanan, ako po'y masamang tao, yes, laki akong simbahan, but at the end of the day, makasalanan pa rin akong tao. And the thing is that bilang makasalanan, hindi po libre ang kasalanan. Ang Diyos po ay banal at galit sa kasalanan. Kaya naman, ang kasalanan po'y hindi libre.
At ang sabi ng 6:23, may bayad. Malinaw po yon. Kayo po ba'y nagkasala na? Tumango po kayo. Kahit takpan nyo po yung kabila para hindi kayo makita ng katabi nyo. Ano po? Pero kahit hindi po kayo tumango, alam ko po yan. Tao po ba kayo? Tao pala naman tayo eh. I mean, lahat ng tao ay makasalanan eh. Kahit umamin ka o hindi, kahit pasabihin mo sa akin o hindi, I would then tell you, makasalanan ka, kagaya ko. Hindi po ako nakatayo sa inyong harapan bilang isang tao na nagmamalinis sa aking buhay. Ako po'y maruming tao. Ako po'y 32 na. Sabi ko nga sa mga batang tinuturuan ko sa high schoolers, mga bata pa kayo, mas kakaunti ang kasalanan nyo sa akin. Tandaan na ako eh. Ano po? But the idea is that, tayo po ay magbabayad. Well, in the Bible, you find, gusto ko lamang pong ating tingnan, especially for the visitors, na ano ang bayad sa kasalanang ito? Kamatayan daw. Ano ibig sabihin ng kamatayan? Well, sabi ng isang talata, Revelation chapter 21 verse 8, ngunit sa mga duwag, sa mga hindi mananampalataya, sa mga kasuklam-suklam, sa mga mamamatay tao, sa mga mapakayapid, sa mga manggagaway, sorcerers po yan. Ano po? Gusto ko lamang pong maging malinaw po sa inyo. Yan po ay mga nakikipaglaro sa mga spirits, sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling. Alisin mo na lahat at iwanan mo yung sinungaling. Wala na tayong takas ay ano. Ang kanilang bahagi, ang sabi dito, ang kanilang bahagi ay saan? Sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Now, linawin natin. Sumagot po kayo ha. Kayo po ba ay tao? Bilang tao, kayo po ba'y nagkakasala? Naniniwala po ba kayo na ang pagkakasala ay may bayad? Ano po ang bayad? Ibig sabihin, bilang tayo makasalanan, tayong lahat ay mamamatay. Ano po yung kamatayang tinutukoy? Kagaya ng binabanggit sa Revelation 21:8, impyerno. Kaya naman mga minamahal, there is really a problem. Hindi po kayo inimbitahan dito para kayo gawing baptist. Well, maganda po na kung kayo ay maging baptist, kami po ay magiging masaya. But primarily, that's not the reason for you to be here. We want you to realize something, that there is a great problem na yung dapat pinaprioritize natin, hindi nga natin magawa. At ang dulo pa, babayaran pa natin. At ang bayad, kapahamakan. Sa madaling salita, kung ngayong oras na ito, ikaw ay makasalanan, bilang makasalanan, saan tutungo ang iyong kaluluwa? Hindi na po kayo sumagot. You know, when you study the Bible, you find these things. Tayo naman, siguro marahil na nakagis na natin o narinig natin, okay na, basta mabait ako, tatanggapin na siguro ako ng Diyos. Tama po ba? Ganun. Basta ako hindi nang aagrabyado ng kapwa ko, namibigay ng gulay, nang lilibre sa jeep. Siguro naman, good to go na ako, tatanggapin na siguro ako ng Diyos, marami na rin naman akong nagawa. Pero ngayon, nakikita natin sa banal na kasulatan na hindi pala ganun. Dahil kahit anong dami ng iyong gawa, kung naroroon pa rin na ikaw ay nagkasala, magbabayad ka. Magbabayad ka. At magbabayad ako. Ngayon, malaki po ang problemang ito. Ano? Malaking problema po ba? Okay, nandiyan pa po ba kayo? Okay, good. Tayo po ay dadako na sa ikatlong puntos. Well, priority, Diyos. Second point, ang sabi, hindi natin magawa. Lahat ng tao, palpak. Walang makapagmamalaki. In Romans chapter 3, one of my favorite verses. Meron doon talata, I think it's in verse 19 or on forward. It says this, pag humarap ka sa utos ng Diyos at ikinumpara mo ang sarili mo, ito lang ang magiging effect, titikom ang bibig ng tao. When you compare yourself sa dapat gawin ng tao at sa utos ng Diyos, isa lang ang marirealize niya, hindi ko nga magawa.
At lahat tayo'y sablay. Ngayon, we realize na napakalaki ng problema natin. Well, gusto ko lamang pong mas palakihin pa ang problema at bigyan kayo ng, inimbitahan pala kami sa simbahan ito para bigyan kami ng problema. Okay. In a way, okay? Pero huwag kayong mag-alala. Sapagkat marirealize natin na kung gaano ang kabigat ang problema natin, napakabigat din ng solusyon. At merong solusyon, yun ang maganda. Ano po? Pero ngayon, tingnan nyo. When the Bible speaks of hell, what we mean to say is this. Tinukoy po ang impyerno o ang dagat-dagatang nagnininga sa apoy at asupre bilang isang walang hanggang parusa. Una ay kay Satanas at sa kanyang mga anghel, pero dahil inassociate ng tao ang kanyang buhay, ang ating mga sarili sa kasalanan at sa gusto ng dyablo, tayo rin naman ay tumungo sa lugar na iyon. Tutungo sa lugar na iyon. The point is that ang impyerno pong ito ay magpasawalang hanggan. Eternal fire, eternal hell. Kaya po sa totoo lang mga minamahal, we are doing this evangelistic preaching. At sa mga nasa sa online, we hope that you listen. Hindi po biro ang ating pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan po natin dito ay kung saan tutungo ang iyong kaluluwa. Kung sakaling ang pagtibok ng iyong puso at ang iyong paghinga ay tumigil. Sapagkat pagkatapos ng buhay ng isang tao, kagaya po ng sinasabi ng banal na kasulatan in Hebrews chapter 9 verse 27, ito lang ang pagkakataon na mayroon tayo. Kaya naman mga minamahal na bisita, kami po'y naninikluhod sa inyo. Makinig po kayong mabuti. Dahil kung hindi nyo po ito maiintindihan, mapapahamak po ang inyong kaluluwa. Makinig po kayong mabuti. Nais po ng Diyos na hindi po mangyari iyon. Kaya naman, sa kabila ng ating mga kamalian at pagkakasala, sa kabila na ang tao ay hindi karapat-dapat para sa Diyos, gumawa ng isang dakilang paraan ang Diyos upang ang makasalanang kagaya mo at kagaya ko ay kanyang abutin. At ang katungkulan na hindi natin magawa ay ating magawa. Paano iyon mangyayari? Gusto ko po makita po ninyo ang unang bagay o ang ikatlo, inabot ng Diyos ang tao sa pamamagitan. Makinig po kayo mabuti at kung meron mang isang pangalan na dapat nyo maalala paglabas nyo ng lugar na ito, hindi po yun ang pangalan ko at hindi na rin po ako nakapagpakilala. O wala pong problema yun. Pero may isang pangalan lamang po na gusto ko maalala nyo paglabas nyo ng lugar na ito. Yun po ay ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Upang ang tao ay papanumbalikin sa kanyang katungkulan. Luke chapter 19 verse 10. Sabi ng banal na kasulatan, sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. In 1 John chapter 4 verse 19, it also says this. Para sa mga mananampalatayang sinasabi na dito ni Apostol Juan, inibig natin ang Diyos. Bakit? Dahil unang-una siya ang umibig sa atin. Ano ang ginawa ng Diyos? Ang tao, pumapahamak man siya, mananatili bang Diyos ang Diyos? Sa tingin niyo po. Nung wala pa ang lahat na nilikha, Diyos na ba siya? Diyos na siya. Nung nilikha niya ang tao, Diyos pa rin siya. Kung ang tao na pumili sa kasalanan ay mapahamak sa impyerno, Diyos pa rin ba siya? Definitely. Sa madaling salita, gusto ko pong ma-realize ninyo ito. Hindi kailangan ng Diyos ang tao.
Hindi ito parang pag nawala ang tao, malungkot na ako. He is self-sustaining. Wala siyang kailangan kahit ano. Pero, tingnan niyo po ang talata. Bakit nagbigay ng time? Bakit nagbigay ng pagkakataon na ang Diyos in the person of Jesus Christ ay magkatawang tao? Philippians chapter 2, ang Diyos na nagkatawang tao. Bakit? Upang mamatay dun sa krus. Ano ang sabi ng banal na kasulatan? Dahil sa kanyang malalim na pag-ibig sa atin. Pambihira. Walang kaibig-ibig sa atin. Walang magaling sa atin. Walang pakialam ang Bible kung titulado ka or whatever you have in life. The thing that matters is simply this. Ang Diyos na mabuti. Maybe you have something to boast of in this world. Pero walang pakialam doon ng Bible. The Bible wants you to realize that if there is something that should matter, walang iba kung hindi si Kristo. Una, inabot ng Diyos ang tao sa pamamagitan ni Kristo. Ito pa po. Ngayon, naalala ko po ang isang kwento bago, tayo po'y malapit ng matapos. Nung ako po'y bata, nagkaroon po ng sunog somewhere doon po sa aming lugar. Well, syempre, dahil may sunog, may dumating na mga bumbero, and then, so happened na yung pong bumbero, naubos yung tubig. Ngayon, syempre, tumawag ng backup na mga bumbero from other places, may dumating na bumbero. Ang problema, pagbuhay ng hose, walang lumabas na tubig. Yung pala, rumesponde naman. Pero wala palang dalang tubig. Ano yun? Hindi, gusto ko po makita natin na hindi lamang tayo basta hinanap ng Diyos. Also, you have to realize na mayroong ginawa ang Panginoong Hesukristo. Ano po iyon? Now, tingnan po natin in 1 Peter chapter 3 verse 18. Sapagkat si Kristo man ay nagbata, ibig sabihin dinala niya, ring minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang tayo'y madala niya sa Diyos. The idea is that Jesus Christ, okay, siya yung nagdala ng ating mga kasalanan. Now, 1 Corinthians chapter 15, dito po papasok ang isa sa familiar na word para sa atin. Ano pong word yon? Tingnan niyo po yung salitang ebanghelyo. Sa English po yan ay gospel. Naririnig niyo siguro sa kahit saan simbahan, I think naririnig niyo yan. Ang ibig sabihin po ng salitang gospel ay good news. Technically, good news. But the question now is, what is the good news? 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 3. Nililinaw po diyan na ang ibig sabihin ng good news, verse 3. Sapagkat ibinigay ko sa inyo ang akin naman tinanggap na si Kristo ay namatay dahil ng ano? Dahil ng ating mga kasalanan, ayon sa kasulatan, ano ang kasunod? At siya'y inilibing, at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Now, medyo vague pa brother, parang hindi ko masyado naintindihan. Ito po yan. Gusto ko pong ipahayag sa inyo, makinig po kayo mabuti, na meron hong ginawa si Kristo. At ang ginawa po ni Kristo, ang tinatawag nating mabuting balita. Ito ang mabuting balita. Si Kristo ang namatay. Sino po ang dapat mamatay kanina? Tayo. Tama po? Pero, bukod sa halip daw na ikaw, si Kristo ang namatay, inilibing, at ano ang kasunod? Binuhay ng ikatlong araw. Tingnan niyo po. Bilang makasalanan, si Aaron Hernandez, pag namatay, mamamatay siya bilang makasalanan, malilibing bilang makasalanan, at patay na hanggang sa walang hanggan bilang makasalanan. Alam ng Diyos
na bilang tao, wala tayong kakayanang iligtas ang ating mga sarili. Kaya naman, ang ginawa ng Diyos ay ganito, sa halip na ikaw, sa halip na ako, si Kristo ay inako ang ating posisyon, siya ang namatay para sa atin, nalibing para sa atin, at yung kaisa-isang bagay na hindi natin kayang gawin. At yun ay ang mabuhay na maguli. Siya rin ang gumawa para sa atin. Tayo ay dapat manatiling patay, pero dahil sa kapangyarihan ni Kristo bilang Diyos na nagkatawang tao, yung kamatayan ay tinalo niya para sa iyo. Bakit? Ang sabi ng Biblia, dahil mahal ka na. Gusto ko pong sabihin sa inyo mga minamahal, yes, may problema tayo, makasalanan tayo, but even so, God loves you. At gusto niyang maintindihan mo. Kaibigan, kapatid, paano niya ginawa yon? Yung krus, 2,000 taon na nakararaan. Ang galit at ang hustisya ng Diyos ay ibinuhos hindi sa iyo, hindi sa akin, kung hindi sa sarili niyang anak, bumagsak kay Kristo, at ang sabi ni Kristo ng kanyang mabayaran ng kasalanan ng mundo, it is finished. Yung hindi mo kayang tapusin, tinapos ni Kristo. Siya ang namatay, nalibing, at nabuhay na maguli para sa iyo. But here's the last thing na gusto ko pong banggitin. Ano naman ang hinihingi sa atin? At ano ang relasyon niyan sa ating tema ngayong umagang ito? Tingnan niyo po ito. Let's continue in Ephesians chapter 2. And then dito na rin po siguro tayo magtatapos. Pagdating po sa verse 4, nabasa na po natin ang verses 1 to 3. Ngunit, ano po ang sabi ng Bible? Gusto ko pong basahin po ninyo. Sama-sama po tayo. Okay, basahin po natin ang verse 4. Ready? Begin. Wow. Tuloy po, verse 5. Tumigil po muna tayo dyan. Now you see that if there is a game changer sa equation na ito bilang tayo po yung mga palpak, ano ang nagbago sa narrative na ito? There's no one else but Jesus Christ. Now, let's proceed on verse 8 already. Ganito po ang sabi. Basahin po natin. Ready? Begin. Okay, now, I want you to take note of these things. Jesus Christ came, died, was buried, and rose again. But verse 8 says this, ang tao ay naliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. The idea here is paniniwala at pagtitiwala kanino? Anong tungkol kay Kristo? Na si Kristo na ang namatay, nalibing, at nabuhay na maguli para sa atin. Parang ganito po yan. Nagsabi ako sa inyo ng magandang balita. Hoy, alam mo Gab, may 1 milyon akong ibibigay sa iyo mamaya. Bay, kagandang balita po ano. Pero minsan ng mga tao, hindi mo ako bibigyan. Hindi mo ako bibigyan. Wala kang 1 milyon. Well, totoo pong wala akong 1 milyon na ibibigay sa inyo. Pero, ibig sabihin, hindi nanampalataya yung aking kausap. Hindi pa nanampalataya yun. Pero kung nagsabi, bibigyan kita 1 milyon, siya nga, akin na. Salamat na agad kahit hindi mo pa binibigay. That's also a way to say trust o paniniwala o pananampalataya. Now, we have the good news. The question is this, naniniwala ka ba at nagtitiwala na si Kristo na talaga ang namatay, nalibing, at nabuhay na maguli para sa'yo? That's a question. Sapagkat ang sabi dyan, ang naliligtas daw ay yung sasampalataya. Hindi sinabi dyan na pag member ka ng baptist, doon ka maliligtas.
Magsasabi po ako sa inyo ng sikreto, hindi po lahat ng baptist pupunta sa langit. Maniwala po kayo. Oh? Marami ring hindi. Tingnan niyo po, verse 9. Ituloy na natin. Tapusin na natin ng mga bagay yun. Medyo napahaba lang po ng konti. May boses pa po ako eh. Hanggat hindi po nauubos yan. Tuloy po tayo. Hindi, pero lang. Verse 9. Tingnan niyo po ito ha. Hindi sa pamamagitan ng... So, kaibigan, kapatid, kung naririto ka sa lugar na ito na ang isip mo, mabait ka, kaya ka papasok sa langit. Sabi ng Bible ay ano? Hindi daw. Sabi nga ni Pastor, maganda naman na may bintana pero hindi dyan ang daan papasok. Tama? Baka kayo sa bintana na daan. Now, verse 10. Tingnan niyo po ang effect. Kapag nanampalataya ang isang tao kay Kristo, ano ang naging epekto? Sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus. Ano ang effect? Doon pumapasok ngayon na kapag ikaw ay nanampalataya at naligtas, abay doon pala magkakaroon ng tunay na pagbabago. Which also gives us the idea na para magampanan natin yung prioridad na matakot ka sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos, may kailangan munang mangyari. At ano yon? Sampalatayanan mo si Kristo bilang sariling Panginoon at tagapagligtas. Namatay si Kristo para sa iyo doon sa krus, 2,000 taon na nakararaan. Ang tanong, mananampalataya ka, bibitawan mo na ba yung mga sarili mong paraan? Mabait ako eh, pero hindi daw ito eh, bitawan ko na. Nabaptize ako eh, nabautis, nabinyagan ako eh, lahat na ng simbahan eh, nailublob ako eh. Would you still hold on to that? Or bibitawan mo ng lahat? At yayakapin mo ang nag-iisang paraan na ibinigay ng Diyos. At yun ay walang iba kundi sino? Ang Panginoong Hesukristo. Mga minamahal-mahal po kayo ng Diyos. Hindi po aksidente na naririto kayo. But I hope na ngayon pong umaga magkaroon po kayo ng assurance. May pagtiwalaan niyo po ang inyong mga sarili sa tapos ng ginawa ni Kristo doon sa krus. Tawagin po natin pong pastor sa bahagi po ito. Tayo po'y tumungo ang ulo. Tayo po'y mananalangin. Mapagpala po namin Diyos, aming Ama. Kami po'y nagpapasalamat sa iyo sa napakagandang pag-aaral po namin tungkol po sa inyong salita, tungkol po sa aming mga tao, tungkol po, Panginoon, sa pagkakaroon namin ng kaligtasan ng kaluluwa, katiyakan ng pagpunta sa langit. Napakalinaw po, Panginoon, ng pagtuturo. Salamat, Panginoon, sa paggawa mo. At kami po'y sa inyo tunay na nananampalataya na ang amin pong kaligtasan ay kayo ang may gawa. Panginoon, ang dalangin ko po sa iyo ngayong umaga, sa mga kaibigan po namin na wala pang katiyakan ng kaligtasan. Nawa po, O Diyos, alisin mo po ang anumang pagmamalaki, pagtanggi sa iyong kaparaanan. Kundi kami po ay magtiwala, magpasakop sa iyo, magpakumbaba sa iyo, upang sa ganun, O Diyos, ang kaligtasang iyong iniaalok ay maranasan po ng hindi pa nakakaranas ng kaligtasang ito. Panginoon, kayo po ang kumilos sa amin pong kalagitnaan. At purihin po, Panginoon, kayo. Umaasa po kami, O Diyos, na kayo po ang kikilos at gagawa. Habang tayo po'y nakatungo, nakapikit po ang ating mga mata, nakarinig ka ng pagtuturo, nalaman mo ang paraan ng kaligtasan ay hindi ang relihiyon mo, hindi ang kabutihan mo, kundi ang ginawa ni Kristo para sa iyo.
Ngayong bang umagay may tatas mo ang iyong kamay bilang pagpapahayag. Panginoong Jesus, salamat po. Naunawaan kong ikaw ang aking kaligtasan. Ikaw ang nagligtas sa akin. Salamat po sa kamay na iyon. Maaari mo bang maitaas ang iyong kamay? Amen. Yes. Amen. Some more. Meron pa po ba? Meron pa po ba? Nais ng Panginoon. Mahal ka ng Panginoon, gusto kanyang iligtas. O kaya't siya ay nagkatawang tao. At ngayong umaga, kung hindi ka paligtas, this is your time. Alisin mo yung kayabangan sa iyo. Alisin mo yung kawalan mo ng pananiwala sa Panginoon. Sabihin mo, Lord, salamat po. Ikaw ang aking kaligtasan. Narito po ako. Meron pa po ba? Meron pa po ba? Napakahalaga po ng inyong pagpapasyang gagawin. Yan po ang magdidetermina sa inyo ng pagpunta sa langit. Ngunit kung inyo rin tatanggihan, yan din po ang magdidetermina sa inyo ng inyong pagpunta sa impyerno. Meron pa po ba? Meron pa po ba? Okay? Habang tayo nakatungo, nakapikit ang ating mga mata, doon po sa nagtaas ng kamay. Habang tayo nakatungo, pwede ho ba kayong tumayo? Wala pong titingin sa paligid. Tayo po'y mananalangin. Sumunod po kayo sa isang panalangin. Kung kayo po'y seryoso sa inyong pagtataas ng kamay, tumayo po kayo. Tayo po'y mananalangin ng isang pabulong na panalangin. Ang panalangin pong ito, kayo po'y gagabayan ko, kilalanin po ninyong inyong panalangin, hindi aking panalangin, kundi inyo, bilang akin po lamang paggabay sa inyo. Tayo po'y manalangin. Panginoon naming Diyos, ibulong po ninyo sa inyong sarili ang salitang yan. Panginoon po namin Diyos, salamat po sa iyo. Na ngayong umaga, ako po'y nakarating sa bahay-sambahang ito. At ako po'y nagpapasalamat din po, O Diyos, na ako po'y nakapakinig ng pagtuturo tungkol sa kaligtasan ng kaluluwa. Panginoon, nakita ko po ang kalagayan ko sa inyong harapan na ako ay makasalanan at hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Ngunit, Panginoon, ibinigay mo po ang inyong bugtong na anak, ang Panginoong Jesus. Siya po ang nagbayad ng aking kasalanan. Salamat po, Panginoon, sa iyo, sa pag-ibig mong ito. At ngayon po, Panginoon, ako po'y nagsisisi sa aking mga kasalanan at akin pong inaanyayahan ang Panginoong Jesus sa aking puso bilang aking tagapagligtas. At ako po'y naniniwala, Panginoon, na sa iyong ginawang pagliligtas na ito, ang aking lahat ng kasalanan ay inyo nang pinatawad at ako po ay mayroon na ng buhay na walang hanggan. Purihin po kayo, aming Panginoon. Salamat po ng marami sa pag-asang ito, sa kaligtasang ito. At ako na po magwawakas sa panalangin. Panginoon, salamat po sa napakaliwanag na pagpapahayag ng iyong salita. Nawa nga po, Panginoon, sa bawat isang nakinig, kung hindi pa po sila nakapagpasya, nawa nga po ito'y maging gabay ng kanilang buhay upang saan man sila naroon, sa kanilang tahanan man o saan man, at ma-realize niya ang kanyang sarili sa pangangailangan sa iyo, siya po ay magpahayag ng pagtanggap
pananampalataya sa iyo bilang tagapagligtas. Salamat amin Diyos. Ito po yamin dalangin sa iyo. Hiningi po namin ang lahat sa iyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen. Salamat po. Purihin po ang Panginoon.